umaga sa ating lahat, mga minamahal na kapatid at kaibigan sa pangalan ng ating Panginoon. Isang dakilang araw na naman ang binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng hindi tayo nagsama-sama sa pisikal, pero sama-sama tayo sa puso at kaisipan sa ating pag-alaala sa iniwang bahagi ng ating Panginoon at pag-aaral sa kanyang dakilang salita. At bago nga natin simulan ang ating memorial meeting sa umagang ito, ay akin munang babasahin sa inyo ang 1 Corinthians chapter 13, versikulo 4 hanggang 5. Na sinasabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi magmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nagugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Muli magandang umaga sa ating lahat at tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras at pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli naming palakasin, dagdagan ang aming lakas ng pananampalataya sa mga panahong ito, Ama. At dalangin po namin na iyo kaming samahan, tulungan mo ang bawat isa na aming maunawaan at aming siyasatin ang aming mga sarili sa mga oras na ito. At sa aming kapatid na siyang magbibigay ng aral sa bawat isa ay inipo namin na bigyan mo siya ng kaalaman at upang kanyang may parating sa bawat isa ang iyong mensahe. At alam po namin na ang iyong mga salitang siyang nagbibigay sa amin ng liwanag, ilaw, habang kami ay patuloy na naglalakad sa madilim at masalimot na sanglibutan ito tungo sa iyong malalhating kaharian. Dalangin po namin na iyo kaming samahan, gabayan sa aming gawain, dahil alam po namin na ang gawain ito ay isang pamamaraan ng aming pagpapakita ng papasalamat at papuri sa iyong banal at kataas-taasang pangalan. Ini po namin na sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman na iyo po silang pagalingin. Sa aming mga kapatid na naiwalay sa pananampalataya ay po sana silang panumbalikin naman upang kami ay sama-sama at nag-iisang naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoon Kristo at mabigyan ng aming hinihintay ang buhay na walang hanggan sa iyong malalhating kaharian. Muli inipo namin ang kapayapaan sa bansang Israel at ang muling nalalapit na pagdating ng aming Panginoon Kristo upang itatag iyong kaharian. Ang mga dalangin ito po ay amin pong ipinabot sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. At Brother Mike, anong reading pala? Sorry. Psalms 113? 136. 136. Okay. Sorry, thank you. At ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Psalms 136 bilang readings po natin sa umagang ito. At akin pong babasahin sa inyo. Psalms 136 verse 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay mapagpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglatag ng mga lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at mga bituin
upang magpuno sa gabi, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumikat sa Ehipto, sa kanilang mga panganay, ay sumakit sa mga Ehipto, sa kanilang mga panganay, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At kinuha ang Israel sa kanila, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisi, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan ni Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na pumatnubay ng kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumaksi sa mga dakilang hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At pumatay sa mga bantog na hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kay Sehon na hari ng Amoreheo, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At kay Og na hari sa Basan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa makatuwid bagay, pinakamana sa Israel na kanyang lingkod, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, na siyang umaalala sa ating mababang kalagayan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At iniligtas tayo sa ating mga kaaway, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Siya'y nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So yan po ang ating reading sa umagang ito. At bago nga natin tanggapin ang ibibigay na aral sa atin ng ating kapatid, ay kakanta muna tayo ng isang himno. And bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, Sabi. who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. At ngayon mga kapatid, atin po ngayon ang ating mga pakinig, tainga at ating pakinggan ang bibigay na aral sa atin ng ating kapatid na Michael Alesna. Salamat kapatid na chairman. Magandang umaga mga minamahal kong mga kapatid at sa ating mga kaibigan, sa pangalan ng Diyos at ganon din sa pangalan ng ating Panginoong Hestokristo.
Sa muli po mga kapatid, aking ikinagagalak na muli sa pagkakataong ito, tayo na naman ay nagsama-sama sa isang gawain sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos at ganoon din ang pagtanggap natin sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na walang iba ang tinapay at ang bino na siyang kumakatawan sa kanyang katawan at dugo. Alam natin mga kapatid na ang araw na ito ay isa sa pinakamahalagang parte ng buhay natin. Lalong-lalo na tayo ay dumaan ng napakaraming pagsubok sa isang linggo ng ating buhay. At ngayon mga kapatid, tayo ay narito upang saliksikin ang salita ng ating Panginoong Diyos na siyang nagpapatibay sa ating pananampalataya ng ating sarili, ng ating pang-espiritual na kaisipan. Kalakip ng ating pag-aaral sa umagang ito mga kapatid ay ang paghahanda natin sa ating pagtanggap sa tinapay at bino na siyang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo bilang pinakasagisag sa kanyang sarili. Kaya sa umagang ito mga kapatid ay lubos nating ibigay ang ating papuri sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam naman natin na ang pinakahandog natin sa ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang ating mga sarili. Gaya nga ng sinasabi mga kapatid na ating ibigay ang ating mga sarili bilang isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kalakip ng ating pagpuri sa pangalan ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan tayong magpasalamat. Sapagkat mga kapatid, ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos kinakailangan ay pangwalang hanggan. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman mga kapatid. Kaya kung papansinin natin, ang ating reading sa umagang ito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi sa ating binasa na ito ay magpakailanman. Mapapansin natin mga kapatid na ang salita na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman ay laging inuulit-ulit. Lahat ng bersikulo na siyang binasa natin ngayon ay pinalalooban ng ganong salita. Sa banal na kasulatan mga kapatid, pag binanggit ang isang salita sa isang kapitulo, yan ay mahalaga. Pag ito ay binanggit ng 2 beses mga kapatid, napakahalaga. At sa reading natin ngayon mga kapatid, ito ay inuulit-ulit ng 26 times. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ng mga bagay nito. Kaya nung habang binabasa ng ating kapatid na Judel ang ating reading mga kapatid, marahil tumatak sa ating kaisipan ngayon ang salitang, "For His mercy endureth forever." Siguro mga kapatid, magtatapos tayo sa ating eksortasyon sa umagang ito na maitatatak sa ating mga puso't isipan ang salitang, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay magpakailanman. Na kung iisipin natin mga kapatid, na kahit doon pa lamang ay malaking aral na ang makukuha natin. Kahit na hindi na natin papalawigin ang ating eksortasyon sa umagang ito mga kapatid. Pag nalaman natin na ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay magpakailanman, ay sapat na. Ang kulang na lamang dito mga kapatid ay paano natin isasabuhay ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos noong nalaman natin na ito pala ay magpakailanman. Noong nalaman natin mga kapatid na ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay magpakailanman, papaano natin ito isasabuhay? Yun ang ilan sa pinaka-importanting bagay na dapat nating malaman sa ating eksortasyon sa umagang ito mga kapatid. Yung reason behind the thank you, yung rason sa likod ng salitang salamat mga kapatid, ay ang God's mercy. Yung kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin ang salin ng ating banal na kasulatan, ang salitang mercy, sabi niya, ito ay kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Pero sa ibang salin mga kapatid, sabi na ang mercy, ito ay habag. Ito ay kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kapatid, paano natin ipagsasama ang salitang kagandahang loob doon sa habag ng ating Panginoong Diyos? Hindi ba mga kapatid, na dahil sa habag ng ating Panginoong Diyos sa atin,
ipinapakita niya ang kanyang kagandahang loob. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid, from verse 1 to verse 26, inuulit-ulit ang salitang ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Bakit mga kapatid? Ano yung reason sa lahat ng mga bagay na ito kung bakit ito inuulit from the start unto the beginning at hanggang sa huli mga kapatid? Maliwanag mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos at ganoon din sa ating Panginoong Jesucristo, tinuturuan tayo dito na hanggang sa simula na tayo ay ipinanganak, na tayo ay namulat sa katotohanan hanggang sa ating kamatayan, magpatuloy na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Itinatatak lagi sa ating kaisipan mga kapatid na yung kagandang loob ng Diyos magpakailanman siya. At ang sukli natin sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay na ito mga kapatid ay ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung papansinin natin yung verse 1 ng ating reading, sabi niya, "O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman." Kung iisa-isahin natin ang lahat ng mga bersikulo dito mga kapatid, sabi niya, magpasalamat tayo sapagkat may araw, may buwan, may tubig, may hangin, may kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon Diyos. So lahat ng mga ito mga kapatid na hindi natin lubusang naiisip, yan ay mga regalo ng ating Panginoong Diyos. Yan ay mga ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin araw-araw. At ano mga ang lesson dito mga kapatid? Kung binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng ganitong mga bagay every day, ay ganun din tayo dapat magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kapatid, kailan tayo nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Yung talagang pagpapasalamat na taus-pusong pagpapasalamat mga kapatid. Marahil sasabihin natin, I give thanks to God by prayer. Walang mali mga kapatid sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ito talaga ang pinaka-main purpose ng panalangin sapagkat tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Pero alam natin mga kapatid na sometimes sa pananalangin, ito ay ginagawa ng tao sapagkat ito ay naging basic schedule ng isang tao na kung minsan nawawalan ng halaga ang panalangin ng isang tao sapagkat ginagaya na lamang ito o namemorya na lang ito. Ngayon mga kapatid, i-search natin ng ating sarili kailan tayo nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos na kung papaano tayo talaga ay nagiging seryoso. O kailan tayo nagpasalamat sa Diyos na ito talaga ay nagmumula sa ating puso, hindi dahil sa ito ay nakasulat sa papel natin o dahil sa ito ay namemorya lamang natin mga kapatid. So ngayon mga kapatid, bibigyan natin kahalagahan kung bakit kinakailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At makikita natin sa umagang ito mga kapatid, the sad reality kung papaano tayo inililigtas ng ating Panginoon. At ano yung mga pamamaraan ng ating Panginoon. Marahil mga kapatid, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, kung minsan gumagawa siya ng ibang paraan na hindi man lamang sumagi sa ating kaisipan. Bigyan nating pansin mga kapatid ang ating reading sa verse 10. Muli natin basahin mga kapatid. Sabi niya, sa kanya na sumakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ito mga kapatid ay istorya na nagmula sa Ehipto noong nagkaroon ng 10 salot. At alam natin mga kapatid na ang pagkamatay ng mga panganay sa Ehipto, ito na yung pang-10 na salot. Ngayon mga kapatid, bakit ito na isama sa reading natin? Sabi niya, ang ating Panginoong Diyos, sumakit siya sa mga Ehipto sa kanilang mga panganay. Tandaan natin mga kapatid na ang tinutukoy ng bersikulong ito, buong bansa ng Ehipto. At lahat ng mga panganay dito mga kapatid ay namatay.
Ibig sabihin mga kapatid, marami ang naging sakripisyo dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi mahal ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan mga kapatid, walang malilipol sa Ehipto. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan, kayang isakripisyo ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga panganay sa Ehipto upang maligtas lamang ang kanyang bayan. God can sacrifice other human being for you and for me because of His mercy, mga kapatid. Hindi natin lubusang naisip, mga kapatid, na may mga kapitbahay tayo, meron tayong mga kasama sa bansang ito na namamatay para sa ating kapakanan pala, mga kapatid. Kung minsan, mga kapatid, hindi ba natin naisip, bakit hindi tayo napasama sa pagputok ng bulkan, sa mga nangamatay doon, sa giyera ng mga nangyayari? Bakit hindi tayo nasasama, mga kapatid? Hindi kaya dahil ito ay sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos? Hindi kaya, mga kapatid, dahil ito ang habag ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa? Kayang isakripisyo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang lahat ng mga ito upang tayo ay magising sa katotohanan. Upang ang bawat isa sa atin, mapag-isip-isip natin, dapat tayong magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Kaya kung ipagpapatuloy natin, mga kapatid, sabi niya sa verse 17 ng ating reading, sa kanya na sumakit sa mga dakilang hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At pumatay ng mga bantog na hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So kung maalala natin, mga kapatid, ano yung nangyari kay Sihon at ano yung nangyari kay Og na hari ng Basan at ng hari ng Amoryo, mga kapatid. Sila ay sinaktan ng ating Panginoong Diyos. Sila ay dumaan ng kahirapan sapagkat ito ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang bayan. Inililigtas ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan, whatever it takes, mga kapatid. Kung ito man ay magiging kapahamakan ng ibang tao, yun, ganun gumagalaw ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Either mamatay ang ibang tao, mga kapatid, upang iligtas ang kanyang bayan, mas importante sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung sino ang sa Kanya. Kung sino ang mga tao na sumusunod sa Kanya, kung sino ang minamahal ng ating Panginoong Diyos, kung sino ang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Doon ibinabase ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang Kanyang pagliligtas. Kaya sa lahat ng mga bersikulong ito, mga kapatid, sabi niya from the start ng ating reading, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Doon namatay ang mga taong ito, yan ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Ipagpasalamat natin sapagkat minamahal pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo isinama sa mga sakripisyo na tinanggal ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, para sa kapakanan ng mga mananampalataya. Ngayon, mga kapatid, kung babalikan natin ang ating reading sa verse 11, sabi niya, at kinuha ang Israel sa kanila, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. In verse 10 at 11, mga kapatid, ito ay magkarugtong. Sabi ng verse 11, mga kapatid, kinuha ang Israel sa kanila. Ito ay from Egypt, sabi ng ating reading, kinuha ng ating Panginoong Diyos ang Israel from Egypt. Kinuha niya, tinanggal niya, dadalhin ng ating Panginoong Diyos ang mga taong ito patungo sa lupang pangako. Patungo doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sabi niya, God can pull out everything o kaya tayong tanggalin ng ating Panginoong Diyos kung ito ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Marahil, mga kapatid, gumagalaw ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayong tanggalin sa isang lugar, sa loob ng isang pamilya, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil alam ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung ito ba ay ikakapahamak natin or ikabubuti natin, mga kapatid. Kaya wag nating i-question ang ating Panginoon, mga kapatid, kung bakit tayo biglang inalis sa lugar na yan or inalis tayo sa pamilyang yan
Sapagkat alam na ng ating Panginoong Diyos ano yung mangyayari sa atin kung mananatili tayo sa lugar na iyan, mga kapatid. Kaya dito, makikita natin, mga kapatid, may kakayahan ang ating Panginoong Diyos na tanggalin tayo sa isang lugar o sa loob mismo ng ating pamilya. At yan ay proof ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At ito ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Kung maalala natin, mga kapatid, ang Sodom at Gomorrah, actually in Genesis, sabi niya, nilipol ang Sodom at Gomorrah. Pero sa book ng Jude, mga kapatid, hindi lang pala Sodom at Gomorrah ang sinunog sa time na yun, mga kapatid, kundi pati lahat ng mga katabing bayan ng Sodom at Gomorrah na isama sila sa parusa ng ating Panginoon. Kaya dahil sa kagandang loob ng ating Panginoong Diyos, sa sangbayan ni Abraham, nakasama doon si Lot, mga kapatid, minagandang loob ng ating Panginoong Diyos na ilabas si Lot sa bayan ng Sodom at Gomorrah. Kahit na ang kapalit, mga kapatid, ay ang kamatayan ng lahat ng mga naninirahan sa Sodom at Gomorrah. From the separation ni Abraham at ni Lot, mga kapatid, alam natin na even si Lot, marami siyang tao, mga kapatid. Marami siyang mga alipin na sumama sa kanya sa kapatagan ng Jordan, at hanggang sa kapatagan ng Jordan, mga kapatid, napunta sila sa Sodom at Gomorrah. Maraming mananampalataya na kasama din si Lot. But because sila ay nanirahan sa Sodom at Gomorrah, naging corrupt ang kaisipan ng mga kasamahan ni Lot. Hanggang si Lot na lamang, mga kapatid, ang nakitaan ng ating Panginoong Diyos na mayroong pananampalataya pa rin sa Kanya. Kaya dahil sa kagandang loob ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kinuha siya doon. Gumamit ang ating Panginoong Diyos ng kanyang anghel upang kunin si Lot, alisin siya sa lugar na yan. Even sa family niya. Even sa loob ng mga kanyang pangbahayan, mga kapatid. Sapagkat alam natin na hindi lamang si Lot at yung asawa niya, yung dalawang anak niya, ang nandun sa Sodom at Gomorrah, kundi lahat ng kanyang mga alipin noong naghiwalay pa lamang sila ni Abraham. At lahat ng mga yun, mga kapatid, namatay sa Sodom at Gomorrah, mga kapatid. So ganun na lamang, mga kapatid, gumalaw ang ating Panginoon Diyos. Kung papaano kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal na mga anak. Ngayon, mga kapatid, papaano ba tayo magpapasalamat sa ating Panginoon? Ano yung pamamaraan kung paano tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Tingnan natin ang nakasaad sa 2 Samuel chapter 22, verse 50, mga kapatid. So 2 Samuel chapter 22, verse 50, sabi niya, kaya't pasasalamat ako sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng mga papuri sa iyong pangalan. So dito, mga kapatid, maliwanag na sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, samahan natin ito ng pag-awit at pagpuri sa pangalan ng ating Panginoon. So ganun pala, mga kapatid. Kaya every time na nagkakaroon tayo ng pagtitipon na kagaya nito, umaawit tayo, pumupuri tayo sa ating Panginoong Diyos dahil yun ay ilang ways natin kung paano tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Idagdag natin, mga kapatid, ang sinabi in Psalms. Psalms chapter 9, verse 1. Sabi naman dito ni Salmista David, mga kapatid, sabi niya, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagila-gilalas na mga gawa. So ngayon, mga kapatid, sa unang binasa natin, sabi niya, magpasalamat, samahan siya ng pagpuri at pag-awit sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, idugtong natin yung sinabi ni David. Sabi niya,
Sa kanyang pagpapasalamat, mga kapatid, ito ay sa buong puso. Hindi sa pananalita lamang, mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng puso natin. At sabi niya, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. At hindi nagtatapos, mga kapatid. Hindi doon nagtatapos ang sinasabi ni David. Sabi niya, aking ipinakikilala ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Kalakip pala ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Samahan natin na ipakilala natin ang mga gawa ng ating Panginoon. That is other way ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi yung tumanggap tayo sa ating Panginoong Diyos ngayon ng biyaya, sabihin na lang natin na thank you Lord, tapos na. Hindi ganun, mga kapatid. Ipaalam natin, ipahayag natin na salamat sa ating Panginoong Diyos at ito ay pwede nating ibahagi sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan din. At marahil, mga kapatid, sa ways na yon, sa pamamarang yon, magkakaroon tayo ng conversation sa mga taong nabigyan natin o tinutulungan natin. Bakit natin ito ginagawa? Dahil sa kagandang loob ng ating Panginoong Diyos. And that is passing the information mula sa atin papunta sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, na maaari sila yung mga susunod na magpapasalamat at pupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, mahalaga na sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, samahan natin ng pagtulong, samahan natin ng pagpapakilala sa kagandang loob ng ating Panginoon. Ipaalam natin, mga kapatid, na may Diyos tayo. Kaya kung mapapansin natin, ang reason behind kung bakit lumalaban si Haring David sa lahat ng kanilang mga kalaban noon ay upang ipakilala niya na mayroong Diyos ang Israel. Upang malaman ng lahat ng mga kalaban, mga kapatid, ng lahat ng mga bayan na gustong gumapi sa Israel, gustong ipaalam ni Haring David, may Diyos kami. Kaya kaming iligtas ng Diyos. Ito ang kagandaang loob ng aming Panginoong Diyos. Kaya doon, mga kapatid, nakikilala ang ating Panginoon. Pansinin din natin, mga kapatid, ano ang sinabi sa Kronika? 1 Chronicles chapter 16, verse 8. Sabi niya, mga kapatid, sa una Kronika 16, versikulo 8, o kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. So halos ganun din, mga kapatid. Magkatulad ang sinasabi ng mga bersikulong ito. Na sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoon, tumawag tayo sa kanyang pangalan, ipakilala natin ang gawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang sa ating sarili, kundi doon sa mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, mga kapatid, lalong-lalo na tinatawag natin ang ating sarili na mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin, mga kapatid, sa panahon na sinabi natin tayo ay Christadelphian, o kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, hindi man natin alam ngayon, maraming tao ang tumitingin sa atin. Maraming mga kapitbahay o mga kaibigan o kamag-anak, mga kapatid, na tumitingin sa pag-uugali natin, anong klaseng Christadelphian ang tao. At hindi man nila sinasabi, mga hindi na natin alam, mga kapatid, pinapakita doon na tinitingnan pa rin tayo ng mga ibang tao. At dahil dito, mga kapatid, sasabihin nila, ito pala ang mga mananampalataya. Ito pala yung mga anak ng Panginoong Diyos. So dahil sa pag-uugali din natin, mga kapatid, doon natin ipinapakilala ang ating Panginoon. And that is other way, mga kapatid, sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos.
Ngayon mga kapatid, dadako tayo sa bagong tipan. Kung papaano tayo kinakailangan magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Buksan natin mga kapatid ang ating banal na kasulatan sa Luke chapter 25, in Matthew mga kapatid, in Matthew chapter 25, sa Matthew chapter 25 mga kapatid, verse 35, sabi niya dito, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinangamtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayon, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Una uhaw at pinainom ka. At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Uhubad at pinaramtan ka. At kailan ka namin nakitang may sakit? Una sa bilangguan at dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit na pinakamaliit na ito, ay sa akin nyo ginagawa. Ngayon mga kapatid, bakit tayo umabot sa mga bersikulong ito mga kapatid? Ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos mga kapatid, ay hindi natatapos sa salitang salamat. Ito ay kinakailangan nating ipasa sa ibang mga tao, mga kapatid, na nangangailangan din. Pagkano ay tumatanggap sa mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay nagbibigay sa ating kapwa-tao na nangangailangan. Kung ano yung ginagawa natin sa kanila, siya rin ginagawa natin sa ating Panginoon, mga kapatid. So napakahalaga mga kapatid, na in giving thanks sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan pa rin na i-obey natin ang salita ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi sa Lucas mga kapatid, in Lucas chapter 6, verse 45, ito yung sinabi niya mga kapatid. Ang mabuting tao ay kumuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. At sa masamang tao kumukuha ng kasamaan sa kasamaang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So dito mga kapatid, ang puso natin ang kinakailangang magsalita. Hindi yung bibig natin mga kapatid. Kaya kung tayo nagpapasalamat mga kapatid, even though hindi lumalabas sa bibig natin, kung ito naman ay nasa puso ng bawat isa atin, enough yun sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. At ang pagtulong natin sa ating kapwa ay ilan sa mga pinakamahalagang bagay na kinakailangan natin gawin. Kaya kung babalikan natin mga kapatid, ang kahalagahan ng ating reading sa umagang ito, mula sa simula hanggang sa wakas mga kapatid, ibigay natin ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Sapagkat gaya nga ng kanyang sinabi, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Dahil sa tulong ng ating Panginoong Diyos mga kapatid, every day, tumatanggap tayo ng mga bagay na hindi natin ini-expect. Hindi natin alam ng mga kapatid na sa paggising natin sa umaga, meron pa tayong mararatnan. Hindi natin lubusang naiisip mga kapatid na sa bawat lakad natin dito sa mundong ibabaw, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Kung tayo man mga kapatid ay nabuhay ng 50 years sa mundong ito, 50 years din tayong iniingatan ng ating Panginoon. Kung tayo ay inabot ng 80 years mga kapatid, 80 years tayong iniingatan ng ating Panginoon. Ilang taon tayo nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos mga. Kung ganoon pala mga kapatid,
ang kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Kung ganun pala kahaba ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, gaano naman kahaba ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. O kailan tayo, mga kapatid, papaano natin pinapasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo ay nasa harapan ng tinapay at bino na siyang kumakatawan sa sakripisyo ng ating Panginoon. Kung minsan, mga kapatid, sa pananalangin natin sa pagtanggap ng mga bagay nito, mas naitatatak sa ating isipan ang paghingi ng pamamasbas sa lahat ng mga bagay nito. At walang mali, mga kapatid, sa paghingi ng pamamasbas sapagkat yun ay kailangan natin. Pero kung iisipin pala natin, mga kapatid, mas kinakailangang pagbibigyan ng pansin natin, bigyan din natin pansin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Because that is an offering para sa kaligtasan ng bawat isa atin na nagpapakita na meron tayong pag-asa sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito, mga kapatid, ay pagpasalamat natin. Buhay ng ating Panginoong Jesucristo ang naging kapalit upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin, mga kapatid. Kung iisipin natin, mga kapatid, sinabi natin, kapatid natin ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin natin, kung tayo ay mamamatayan ng isang kapatid dahil sa pagkakasala natin, gaano ito kasakit? For example, mga kapatid, meron tayong kapatid, literal na kapatid. Nagkasala tayo. At yung kasalanan natin ay na-cover ng kapatid natin. Siya yung namatay dahil sa kasalanan natin. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Pero ito ay nangyari sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na pinatawag nating kapatid natin. At ngayon, mga kapatid, nasa ating harapan ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Naway magkaroon ng magandang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. At dapat lamang na ipagpasalamat natin ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, in the famous verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay sa bawat isa sa ating mga kapatid. At bilang response natin dito, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang sa salita, mga kapatid, nagtatapos ang pagpapasalamat, kundi sinasamahan ito ng gawa, mga kapatid. At kinakailangan, ito ay hindi lamang mula sa ating bibig, kundi ito ay nagmumula sa puso ng bawat isa. Kaya, mga kapatid, sa napakaikling eksortasyon natin sa umagang ito, naway maitatak sa ating mga puso't isipan ang salitang ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay magpakailanman. At hanggang dito na lamang, mga kapatid, at salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, kapatid na Michael, sa napakagandang exhortation sa umagang ito. Tunay nga na ang magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ay isa lifetime commitment kasi habang tayo bubuhay, ang biyaya at ang kaloob ng Diyos ay patuloy nating natatamasa. At yun ay isang kaya kailangan nating ipakita at laging pasalamatan ang Diyos sa araw-araw nating habang tayo ay nabubuhay sa pansamantalang sanglibutan. At muli, maraming salamat, kapatid na Michael. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pinakasentro sa ating memorial meeting sa umagang ito, at pagtanggap sa iniwang bahagi ng ating Jesucristo na nasa ating mga tahanan sa harapan ng tinapay at ang vino. At bago nga natin tanggapin, ay atin munang babasahin sa inyo ang 1 Corinthians chapter 11 bilang meditation. Verse 1, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Kayo aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iningatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo,
na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa sarong ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. At ngayon ay dadako tayo sa panalangin sa tinapay. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagpala naman naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga bagay na kaloob mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito na binigay mo upang muli namin alalahanin ang inibang bahagi ng aming Kristo. At narito po ang tinapay, simbolo sa katawan ng aming Panginoong Kristo. Dalangin po namin na yung basbasan nito at yun din po sa amin na magsisitanggap at naway tulungan mo bawat sa amin na amin pong masaysay at malaman ang tunay na mensahe ng pagtanggap na ito. At muli, hindi po namin ang mga dalangin ito sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. Batid natin mga kapatid ng tinapay di sapat dahil tayo ay dadako sa bino, simbolo sa dugo ng ating Kristo at tayo po ay manalangin. Pagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng aming mga magulang sa pananampalataya na sina Abraham, Isaac at Israel. Muli kami po ay nagpapasalamat muli sa oras at pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita at pag-alaala sa inyong bahagi ng Kristo. At narito po ang parugtong ng tinapay ang bino, simbolo sa dugo ng aming Kristo. Pumasok po kami na yung maspasan at yun po sa bawat sa amin ang magsisitang. Mga dalangin ito ay lubos po namin pinabot sa iyo sa tayong pangalan ng Kristo. Amen. Tinapay po ay bino, simbolo sa dugo ng ating Kristo. At bilang papuri at salamat natin sa ating dakilang Diyos at sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay kakanta ng isang hymn.
At ngayon ay dadako tayo sa announcement. Ang ating next na iglesia na siyang mag-cater sa ating next as memorial meeting ay ang Quezon City Iglesia. At magbibigay ng aral sa atin next Sunday from Quezon City is Brother Albert Cruz. At ipipresent ito ng ating kapatid na Jo Marie Arellano. At bilang additional announcement, ang opening ng ating Sunday School online ay sa July 5. At ang ating topics ay about Bible. The Bible ang tema. At ganoon din, sa July 4, mag-start na rin or opening rin ng ating online Bible class sa mga young people. At ang tema ay The Origin of the Bible. Sunday School, the Bible. At ang sa online naman, sa mga youth, ay The Origin of the Bible. At pamunahan ito ng ating kapatid, yours truly, Jadel James Ames. Any additional announcement, mga kapatid? Okay, kung wala na, bago ko hingin kay kapatid na Jeric Mangino ang siyang bibigay ng uling panalangin, tayo muna ay kakanta ng isang hymn. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilan na pagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lamangan langit at lupa at lahat ng mga bagay.
Kami, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat sa iyo na nakinaan at kagandang loob na binibigay mo sa mga sa amin. At nagpapasalamat kami sa mga biyayang pinag-aaral sa araw na ito at sa oras na ito, pinatulong sa amin ang buhay na nakasan na sa aming ginamit sa pagpuli at nagpapasalamat sa iyo kataas-tasan. Maraming salamat naman sa mga biyayang nagkakaroon sa mga sa amin at ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at yung pinakita sa bawat sa amin at yung pagmamahal at yung pagandang doon sa mga bagay. Nagpapasalamat kami naman sa oras na ito na pinatulong sa amin ng pagtitipon at nagpapasalamat kami sa mga araw na sa amin at pinag sa mga oras na ito na aming natutunan na nananatili ang iyong pagkakaroon sa mga sa amin. Bagkos, ito ay nagpapakita sa amin kayo ng Diyos na manatili kami sa ating nananampalataya sapagkat ikaw ay gumagawa sa amin. Maraming salamat sa mga araw ito na nawa ay ibigay sa amin na sa bawat isa sa amin na kalakasan natin magpatuloy sa amin magpili sa amin at nawa ito ay tumanin sa aming isipan habang aming hinihintay ang pagkakawin namin sa Diyos. At ganun din, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatiran na sa may karap namin na iyong ibigay sa kanila ang bukas upang sila ay magkaroon ng kalakasan sa iyo. At ganun din, Panginoon Diyos, dinadalangin namin ang mga kapatid namin nag-iinay sa kanila at nagulupang ina sa kanyang pananampalataya. Bigyan mo sila ng kalakasan at gabay upang sila rin ay manatili sa iyo. At ganoon din, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo sa mga susunod na mga araw at linggo ay patuloy kang mabigay sa amin ang mga biyaya at pinakakailangan at ganoon din, Panginoon Diyos, ay manatili ka sa Diyos. At dinadalangin din namin sa iyo ang pagpapabalik ng Yesus Cristo at ganoon din ang pagtatatago ng ito lamang aming sinasama at ibigay sa iyo sa kanyang Yesus Cristo sa kanyang kinakain sa